Yan. So, baka may mga nagtataka sa inyo, bakit ang tagal namin matuto ng Python and everything? We need to do the foundation kasi. Okay? So that mas maintindihan ninyo and syempre mas ma-appreciate ninyo on how things work and how to use things. Okay? Specifically yung paggamit ng Python sa data science. Okay? Hindi natin masabi lang, oh, ito na agad, gamitin na natin agad to. Okay? I would like you to appreciate further or in depth, no, in a very fundamental way, how data science is, uh, paano ba to? Parang build upon. Okay? Since IE kayo, malaking tulong to sa inyo moving forward, specifically sa mga career ninyo. Again, the goal of this subject is for you to build at the end your own um, Jupyter Notebook portfolio para dun sa mga gustong further uh, mag-aral further ng data science o gustong pumasok sa data science and analytics na industry, meron na kayong ipapakita. Okay? So, dun sa tayo. Okay. Dito muna tayo sa ating lecture. So, una, nakapag-lecture na tayo nito, yung review o descriptive analytics or descriptive statistics, yung nung last time, no? Mean, median mode, standard deviation, mga measurements, all of it are what we call descriptive statistics. Now, doing it in by hand and by spreadsheet is quite intuitive na sa atin, no? Specifically doon sa mga gumagamit ng Minitab. Nakita ko last time yung nag-Minitab sa inyo. Yung iba sanay sa Excel, no? And other spreadsheet applications. Of course, all of those are very helpful, especially kapag mabilisang lang, kumbaga mabilisang paggamit or kailangan mo ng mabilis sa paggawa ng report. However, paano kapag halimbawa, you need to include all of those measurement in your program or meron kang isang running na application and you would need to command your computer to get those values. Okay? Or integrate these values towards your moving calculation. All of those are very important dahil dito na papasok yung programming. Okay? So, marunong naman ng gumamit, no? Kahit pa paano ng Python. Nakalagpas naman na ng Python exercise number 14. Okay? So, simulan natin ngayon. So, ito muna. Ano muna natin to? Download nyo muna tong, saan ba yun? This one, yung descriptive analytics in Python na ano, na material. Okay? Pero ang gagamitin muna natin, iba ha? Iba yung gagamitin natin dataset. Teka lang, sasend ko dito yung dataset natin. Pwede nyo na itong i-download itong mga dataset. Ha? Itong mga nandito. Itong dalawa. Okay. Pero may sisend ako sa inyo isa pang dataset na pwede natin paglaruan muna for now. Saan ba yun? Ito lang. Okay, I send it via chat. Can download it as well. Again, kapag gagawa tayo ng Jupyter Notebook, kapag gagamit tayo ng Jupyter Notebook, what we would like to do is to create your own folder. Okay, best is you can create your folder in your document, ha? So, dito na lang ako gagawa. Jupyter. If you are using Google Colab, wala namang pinagkaiba. Ganun lang din. Gawa lang kayo ng bagong, sa Google Colab. Ah, ano may sa Google Colab? Sa ano yun eh? Sa Drive. Nagawa kayo ng bagong folder ng Drive. Gawin na tayo dito. Real estate and Jupyter. Okay. So, ito yung Jupyter notebook ko. Ito yung folder na yan. Ito yan.
Um, copy natin itong dataset, okay, dito sa loob ng folder na to. Okay? Best is if you can have, tuwing gagawa ka, yung mga dataset mo yan, ano mo, copy mo lang muna, like this one, para nasa isang folder. Since you're doing pa naman exploration and experiment, syempre, pag magbibuild ka ng application, ibang story na yon. No? Pero this one, you're just building pa lang naman portfolios. Sabihin, what you're trying to do here is to provide the readers an exhibit on what you can do with the Jupyter Notebook, ha? Ganun pa lang naman tayo. Hindi pa naman kayo gagawa ng application mismo. Okay? Hindi pa yun ang goal natin dito. Ang goal natin dito is to exhibit na marunong na at naiintindihan nyo na yung mga concepts at basic ideas ng data analytics at data science. Okay? So, una natin gagawin is that we're going to create a new one, new kernel. Naka-record to, no? O, tama, naka-record to, ha? Yan, new kernel. Ayan. So, meron na tayo yan. So, ito yung susundan ko habang kinukwento ko to bawat isa. Okay? I would like you to, muna, focus muna and listen. Okay? Huwag niyo muna ako sasabayan. Okay? This is a rare moment ng, na pagkakataon sa inyo, ha? Panoorin niyo muna kung ano yung mga gagawin ko. And I'll give you time for you to be able to execute this. Alright? Thumbs up? Naintindihan? Panoorin muna, ha? Okay? Para mas maintindihan ninyo. Kasi baka sinasabayan nyo ako, may miss out kayo. Alright, makinig muna. Alright, the first thing that you need to do is to import a certain library called Pandas. Okay, what is Pandas? Pandas is a library that specializes for linking data sets or CSV. It is the one that is responsible for you to be able to link your Jupyter Notebook program to your dataset. Okay? Usually si Pandas ang ginagawa niyan is i-convert niya itong CSV into something that is readable by the Python program. Okay? Naintindihan kung ano yung Pandas? Wala to masyadong kakaibang trabaho, kundi i-link lang. Okay, meron pa naman syempre, meron pang iba. Pero mostly ang ginagawa yan is i-link yung mga ganitong klaseng mga files, CSV. Meron pang ibang mga data file type like XML, no? Meron ding mga mga iba pang mga meta type na file. Pero for now, we're just gonna be focusing on CSV kasi ito yung pinakamadaling maintindihan, no? Pinakamadaling mabuksan at saka pinakamadaling basahin na dataset. Alright? So, focus na tayo sa CSV. So, as much as possible, you can convert your dataset into CSV. Anong advantage ng CSV? Madali siya basahin, nakakamadali din siya. Anong disadvantage niya? Malaki yung file mo usually. Okay, hindi siya mako-compress. Now, kapag CSV is dealing na with, ngayon hindi niyo pa siya mapapansin kasi less than millions yung natin yung dataset natin less than a million to. Pero kapag nasa industry na kayo at umalagpas na ng milyon yung mga, let's say nasa bank kayo, kunyari bank transaction, you would like to know yung mga bank statements and everything else ng buong uh, transaction ng mga banks or nasa isang malaking company na kayo, no, kayo na yung mahawak ng mga ganyan, CSV will not be able to help you. Okay, there will be other data files or data files na makakapag-help sa inyo to be able to extract and store those kinds of data. Isa sa pinakasikat is the SQL, kung saan kaya nyo i-compress yun. But other data types like XML, MongoDB, no? And other structureless data set, pag-aaralan nyo na lang yun sa labas. Pero for now, para mas naintindihan nyo muna yung concept, no? Dito muna tayo sa CSV. Alright? Clear tayo? Thumbs up? Nagigets ba? Okay, next natin gagawin is we're gonna be linking yung dataset na real estate dito sa program natin para mabasa natin siya. Okay?
Kung titignan ninyo dito sa example, ang pangalan niya is, ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya is get data. Pero, this is what we call a variable. So, pwede natin siyang palitan. Depende sa kung ano yung kailangan mo. Okay? So, dito sa example na to, nakalagay niya is gas data. But we're not dealing with gas data, we're dealing with real estate. So, lagyan na lang natin um, real data na lang. Na pwedeng merong underscore, pwedeng wala. Bahala kayo kung paano niya siya gagawin. So, for me, gusto ko isang diretso lang na ganyan. Okay, equals to pd.read, okay, underscore CSV. So, ito yung structure niya ha. Yung PD, itong PD na to, refers to this. Okay, it refers to this. Itong PD na to. Ibig sabihin, tinuturo niya, yung function na read CSV is galing sa pandas library. Okay, kaya ka siya pd.read CSV. Okay, tapos ano yung pangalan ng dataset natin? So, ako ginagawa ko usually kapag ganito, um, kakopy ko na lang to para, kung ba kung mahaba, yan, real estate.csv. Kung ano yung file type niya. And then, run mo lang. Okay, pag nakita na kayo ng may number na ganyan, ibig sabihin, executed na siya. Kapag ka-asterisk pa lang yan, ibig sabihin, nagbabasa pa yan. Okay. Now, how are we going to test if the data can be read na by the program? So, gagawin natin, real data dot head or the header. Ibig sabihin na header is that yung dataset mo, ang ilalabas niya is lahat ng mga columns, all columns, okay? All columns, and then the first 5 entries. Okay? Ibig sabihin ng header ha, or ng head. Clear? Ito yung output na nasa ibaba, ha? Okay? Tapos, tignan muna natin ha. Paano pagka ang gusto nating makita is mga certain na mga pangalan or mga certain na mga values? For this example, wala tayong pangalan. So, hanap muna tayo ng isa pang dataset na merong pangalan para mas ma-appreciate natin siya. Sandali. I think countries of the world na lang. Ito na lang. Kaya kasi ayusin pa to eh. Gusto ko to exercise niyo. Hindi, wait lang ha. Magka-craft lang ako saglit para mas mabilis tayo ng ano. Kasi gusto kong may gusto kong ipa-experience sa inyong paggawa ng dataset or paglinis ng data. Galit lang ha. Bilisan ko. Tapos, craft lang ako ng isang mabilis lang na na dataset lang. Sige, ito na lang. As sample country ko na lang. Yan, ito na lang muna ha. So, bisin na ako ulit ng isa pang bago na dataset, sample country. Gagawin ko, kakopy ko muna yan dito para makita natin ulit. Sample country na dataset. Download nyo muna ha. Wala munang magsasample ha. So, yan. So, ngayon, marunong ka na mag-connect. Pwede natin to connect na ito sample country. To. So, sample country is equals to pd that read CSV.
Para marami tayong pwedeng sample. CSV, sample country dot CSV. Pwede nyo rin naman gawin dito sa baba. Sample country dot head. If you would like to para execute it all at once. Yan. Okay? Pwede yung gawin yan ha. You would like to. Another style yan. So dito muna ako focus sa sample country data set. Okay? Yan. So ang next natin gagawin is for you to be able to check or to show filter data. Okay, filter data. So here, if you're gonna look at this one, or this sample country na data set, ito siya. Yan. Ito yung sample country na data set. Ayan, no? Yan. You can see that meron siyang magkakahalong data types. So, meron tayong numerical, meron din tayong, ah, ano ba to? Ano ba yan? Yan, meron tayong mga numerical data at meron din tayong mga non-numerical data. Okay? So, sa last time, nung nagkakaroon ko tayo ng problem, sir, kukunin mo ba namin ibang mga values ng ito pagka ano siya, na numerical data? At saka dito ngayon magme-make sense kung para saan itong mga ganitong klaseng data. Okay, usually, na numerical data are used for classification and filtration or filtering, no, ng mga data. Okay, so let's say for example, we would like to show muna lahat muna ng mga regions ng Latin America. Okay, we would like to show lahat ng mga regions ng Latin America. Yan, ito. Latin America and Caribbean. Or, Oceania na lang para mas maikli yung pangalan. Oceania na lang ha. Ito na lang piliin natin na data set. So, to do that, to filter that data, no, what we're going to do is ita-target muna natin yung pangalan region. Okay? Pero dito, papangalan ko siya region name. So, gumawa ako ng isang variable, no? And then, ang pangalan niya is region name. And then, ang target ko, Oceania. For example, ha? Yan, Oceania. Sabihin, ang gusto kong mangyari is lahat ng mga Oceania na data ng region, yun yung ipapakita ko. Okay? So, dito muna tayo. And then, uh, filtered region is equals to sample country. Okay? Open brace. Sample country. Open brace ulit. Region is equals to the region name. Okay? And then, print natin dito. Print filtered region. Okay? Paliwanag ko yung code in a while ha. Siya ng empty data file. Ba't kaya? Mali ah. Ano yung data ko dito? Sige lang. Ayun. Okay, sige. So, magandang testing sa inyo to. Okay. So, nakita nyo, no? Hindi siya lumabas. Tama. Do you know why? Naman hindi siya lumabas. Okay, if you're gonna be inspecting your data set or this data set, kung titignan yung Oceania, meron siyang mga leading spaces. Okay? Meron siyang leading spaces. Sabihin, itong Oceania na to, hindi siya equal sa Oceania, space na madami. Okay? For now, titignan muna natin ha. Yan na muna natin siya. Let's humor it muna. Yan, sige na natin. Oo, di ba gumana? Okay.
So anong kulang nitong data na to? Kulang siya ng data pre-processing, so unprocessed data to. So this will be part of your exercise in a while. Okay? Pero for now, for the sake of example lang muna tayo ha. Okay, para lang lumabas. So ngayon, what it does is it compares your entry na region name, compare it to the column of region. Okay? Ibig sabihin nitong sample country na to, okay, paloob tayo, palabas tayo ha. Ito muna nasa loob ng bracket, or ng square bracket is that we're looking for the instances of data na yung column ng region is equal to Oceania. Okay? And it will get the exact, okay, very exact instance ng Oceania. Kaya tingnan mo, may leading spaces tayo kasi yung current na nasa dataset, meron siyang leading space. Okay? So you have to clean it up muna. Okay? Pero for now, hindi mo natin i-clean up ha kasi tapos na tayo dun. And then, compare it here. And then, put all of those data, okay, yung data na yon dito sa variable na filtered region. Okay? Sabi niya, ipasa mo lahat ng mga item or lahat ng mga entries under column ng region na ang pangalan is Oceania. Okay? And then print it out. So, ito yon. Okay? Clear? Question. Thumbs up kung clear to example na to kasi ito yung maraming nagtatanong usually eh. Question? May tanong ba? Clear tayo ha. Okay, next. Now, of course, kung titignan nyo to, no, ang daming data, no, ang daming mga column na nilabas. Okay? Ngayon, ang gagawin natin is that what we want to have is, ang gagawin lang natin is, we would like to show lang yung country name or country column and then, let's say, population lang. Okay? Yun lang yung gusto natin ipakita. Country name lang at saka population. Okay? So, gawin natin dito sa baba. Okay? So, pangalan na natin siyang show country population equals to pangalan ng data natin. Ah, filtered region. Copy na lang natin dito ha. Filtered region. Ah, data bracket. Here. Ay, sorry, country pala pangalan nun. Ito, country. Country. At saka population. Split natin. Yan. Kita? Kita ba? Question. May tanong ba? Thumbs up?
kung wala. Susunod na so far. Sige. I'll give you 5 minutes. I-try it out. Okay, try nyo siya hanggang dun sa ano. Yeah. Alright, so here this part, no? Yung mga measures of central tendency tsaka dispersion na yung titingnan natin, ha? Okay. So, unahin natin dito. Okay. So, for now, okay, gawin na natin yung mga mean value. So, what we're gonna be getting is the mean value of all, no? Yung buong data set. Yun yung anuhin natin. Babalik tayo dito. Okay, so make sure that um, the data is in terms of numerical, ha? Kapag ganun ang gagawin natin. Okay, so, ganoon natin ng comment. Calculating the central tendencies. Pag sinabi natin comment, mangyayari is lalagpasan siya ng computer pag binasa. So you can put descriptions kapag kayo ay nagko-comment. Also, instead of commenting, may iba ginagawa ganito. Kaya calculating the central tendencies. Tapos, ang gagawin niya, instead na code, gagawin niya siyang markdown. So kapag naging markdown na siya, nagiging parang text siya. No? So you can put markdown, gawin mo siyang header, yan, and then run mo lang. So magiging ganito na siya. Okay, ito yung pampaganda ng note. Okay, ito yung mga pampaganda ng notebook. Yung iba gagawin linyang ganito. Ay, wala. Ano pala ito? Lagay natin itong markdown and then so meron ka mahabang line, no? Or you can insert vertical lines. Wala ako nun dito. Pero yan ginagawa ko, nag-insert ako ng vertical lines para it separates yung ano, yung ibang parts ng notebook na gusto mong i-describe. Okay? So, pwede yung gamitin, take advantage of it instead of using what they call this, comments. Okay? Ito kasi comment yung ginawa ko kasi na naka-box lang naman siya. Alright? So, use that ha. Para yung notebook yung pag tinignan ng nag-i-inspect. Uy, marunong siya. Okay, so, natin, ano siya, mean population. Nga rin, mean population. Or average population na lang. Average population. Okay, kung papansinin niyo kapag naggagawa ako ng variable, no, I make sure that the variable is descriptive enough. Okay, or describing enough the function of the ano of the variable itself. So, kung ano ba yung value na kinukuha niya. Okay, so this one is yan. And we would like to to get the mean value of the population. So that will be, pangalan natin dito, sample country, sample country, sample country, and then population. So kung titignan ninyo, this structure, itong structure na itong sample country population is referring to your data set, and then yung nasa loob ng um, square bracket is the column, kung ano yung tinitingnan niya. Yan, and then, sige, tignan muna natin pa ha. Print natin dito sa baba. Print. Yan, average population. Okay. Yan, so lumalabas na siya dito. Okay? Yan yung population. Mamaya ayusin natin. Mamaya ayusin natin. So chill muna kayo. Mamaya lang. Mamaya yun itanong yung yung paano pag ganito sir? Mamaya. Okay? Then, tignan natin yung median. Median population. Ano ba yung nasa pinakagitnang population? Okay, ang gagawin lang natin, kakopihin lang natin to. Since this one refers to that naman. And then that median. Sagyan natin dito itong print sa baba. Print.
Ayan. So, ito yung median of population. Okay? And then, gusto natin kung ano, kunyari yung mode. Ano yung modal value? Mode population. Ayan. So, nakakakuha na tayo ng mga values. Okay? Kaya lang, kung makita natin yung mode, lahat nilabas niya kasi nga, hindi sila magkakaparehas. So, kunin natin yung full. Unang-una. Unang-unang papel. Ano mode? Yan, yung unang mode. 7026. Alright? Clear? Question? May question so far? Thumbs up kung malinaw ito, itong part na to. Tatlo pa lang ang nakakailan. How about the others? Alright. Sige. Ngayon, pagandahin naman natin yung ano, yung itsura nung, aray ko, aray. Yung itsura nung ano natin, nung pag-print out natin. So, kung titignan nyo dito, meron siya mga results on how it's going to be displayed, no? So, anuhin lang natin dito. No? Dadagdagan ko na lang dito para mas sadali. So, print, okay. Then, open parenthesis. Lalagyan siya ng F. Simula. F means merong figure sa loob. Okay? So, ibig sabihin nito, ang gagawin niya is kukunin niya yung value ng nasa loob ng curly brace. Kung ano man yung value nun. Okay, so for example, this one, central tendencies, tendency measurements. Nangyari ito. I think we're not doing the Australia naman. We're doing everything naman. No? So, wala tayo ilalagay masyado dito. So, hindi siya dapat F. Ito na lang muna lagay natin. And then, next print. Meron tayong value. So, meron tayong mean or average population. And then, nalagay natin sa curly brace yung average population na variable. And then, showing only the, I think this is for decimal. Please stop. Yeah, four decimal place. Yung sabihin ng 0.4F is the four decimal places. Okay? So, lagyan natin yung sa median. Okay? And then, ay, okay. Then, mode population. Okay? So, nakita nyo na ang nangyayari is kung ano yung nasa loob ng curly brace, no? Tatawagin niya yun as its variable. Hanapin niya kung ano naman ng variable na yun. And then, it will display in the four decimal place because of this. Itong
colon 0.4F. Okay. So kung gusto nyo i-display na 5 decimal place, pwede siya dagdagan. Ang gusto nyo 2 lang, pwede rin naman. Okay? May questions so far? Clear ba? Clear ba tong part na to? Okay? So, itong part na to sa calculation naman ng standard deviation, okay, ganun lang din siya. STDEV, okay, variance. Okay, this will be your guide na. You would like to, to do that. Okay. So, ganun lang din siya. Ngunit lang siya. Quartile 1, quartile 2. IQR is QR3 minus Q1. Okay? So, malinaw naman to, tong part na to, no? And then this visualization, mga sample visualizations natin, ito siya. You would like to figure line points. Ito siya. Ito yung gagawin nyo lang. Susundan nyo lang to, ha? Okay. Practice to, ha? Kailangan nyo i-practice to kasi pag hindi ito na-practice, hindi to tataano sa isip ninyo. Okay? Ayan. Kaya kung inibay example, para itong example dito, it will be for that example, then mas na-explore nyo siya. Ayan. Question. May question ba? Kung walang question, thumbs up. Malinaw? Okay, so that will be for the descriptive analytics ha, or analysis natin. So ano yung mga gagawin natin for the afternoon or over the week and over the weekend? Again, I think you already had this, ano yung pinagawa ko sa inyo last time? Itong experiment on Python programming. O hindi ito yung pinagawa ko. Ano yung pinagawa ko? Pinagawa ko last time. Ah, it's a Vox Populi. Ito. Ito yung pinagawa ko last time. Anyway, sige, paliwanag na muna natin. Okay, for your activities, meron tayong tatlong activity na nakaabang dito. Okay. So, an experiment on Python programming. Okay. Ano to? Ang gagawin nyo lang is i-explore nyo yung data. Okay, ano ibig sabihin ng exploration? So again, ito yung mga dapat yung gawin sa exploration ha. Yan. Ito ulit, measurements and then something na ito parang statistical report lang din siya na ginawa ninyo. Okay, pero gagawin niyo sa notebook or sa Python notebook. Okay, ito yung dataset ha. Andito na yung dataset. So provide statistical description for each column. Ibig sabihin, bawat isang column, gagawa niya siya ng report. Clear? Clear tong unang part. Data pre-processing. Okay? So, check nyo muna. Again, ito yung ha. Check nyo muna kung kailangan nyo linisin yung data. Kasi, kagaya nito, diba? Mga ganyan. O kaya may mga NA na nakalagay dyan. So, try nyo muna linisin yung data, ha? Pre-process nyo muna yung data. Okay, so, deadline natin to by Tuesday. Right. This will be individual work. Okay, individual to ha. Ito experiment paper, individual siya. Hindi ko muna siya i-group assignment. Okay? Ang group assignment natin is this one kasi ito medyo mahirap to.
Okay. Data analysis on creating GHG profiler. So ito yung mga requirements natin ha. The data set is already here. Ito na yung ano. Ano ba naman yung data set? Ito yan, GHG. Ito. Inventory carbon dioxide. Okay? Yan yan ha. Yun yung data set na yan. So, ano gagawin? Describe the data sets and then check if there are outliers. What you're going to do is the inclusive years will be the following. 2010 to 2014 lang. Okay? Ito yung limiter ninyo. So, if you want to do this na gagawin nyo muna siya sa labas o kaya gagawa muna kayo na separate na na gagawin nyo muna siya, ipaprocess nyo muna siya sa spreadsheet, go ahead. And then, the country will be the European countries. Do not include the EU ha. Yung EU na may entry kasi ditong EU eh. Wait, pakita ko sa inyo. So, baka malito kayo. Ito siya. I-download natin. Okay. And pertaining to this data set, for this example, okay, ito siya. Kung titignan nyo dito, um, ay, dito yun. Dito yun. Ay, shock. Nasira yung link. Ito yata yun. Dali lang ha. Open ko lang. Australia lang yun nandito. Saglit lang ha. Isin natin yung data set na yun. Ako na wala yung data set nito. Ano? Uh, in-house gas. Wait lang.